Marinduque, isigawin niyo. oo Marinduque, Inlove kami sa'yo. Pagkakatapay halong na ako. Hanggang ngayon ramdam ang yapos mo. At alam kong di magbabago. Amos Marinduque. Welcome to the heart of the Philippines, Marinduque, the geodetic center of the 7,107 islands that comprise our archipelago, our Republic of the Philippines. Kaugalian mo'y nalagala ko. Bakit Marinduque? Ayaw Marinduque. Sige, sige. Panahon tagal, tinugtog na namin instrumentong taglay. Ang isa sa mga tinatawag nating cultural gems ng Marinduque ay ang putong. Ito ay isang kaugalian na nagsimula pa ng ating mga ninuno na ginagamit o ginagawa bilang pagpapasalamat, pagsalubong, despedida, bienvenida. Marami siyang okasyon. Sige, Marinduque! Pagdating ng ika-8 ng Disyembre, pinagdiriwang ng Bayan ng Buwak ang tinatawag naming Bila-Bila Festival. Ito ay isang paraan upang pasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang natanggap ng aming bayan sa looban ng isang taon. Ang mga makukulay na kasuotan ng mga kabataang kalahok sa Bila-Bila Festival ay sumisimbolo sa makukulay ring pakpak ng mga bila-bila o paro-paro. Mahal ko ang Marinduque! Sige! Sige, Marinduque! Ang lalawigan ng Marinduque ay mayroong 6 na bayan at ang pinakakapital nito ay ang bayan ng Buwak. Matatagpuan natin ang mga ancestral houses na pag-aari ng mga may kayang mga tao sa Buwak. Dalawa dito ay merong National Historical Marker, yung Kapitan Peruco Mansion na pag-aari ni Pedro Lardizábal at itong kay Narvas Ancestral House. Bali, ang nakalagay doon sa marker niya, isa siyang example ng turn of the century Philippine architecture. Welcome po kayo sa Casa ni Don Emilio. Siya po ang si Don Emilio Lardizábal. Sila po ay mga musicians at sila ay may-ari ng isang orchestra noong unang panahon. Gusto naming makita ng present generation ng mga tao. Ganito pala ang bahay noong unang panahon. Ganito pala ang Spanish house. Ang specialty namin ay yung mga authentic food, tulad ng adobo, kasagata na manok, particularly native na manok.
Ito na po ang adobong manok sa gata, ang specialty ng Marinduque. So ang simbahan ay nakatayo sa taas ng bundok dahil ito ay yung strategic point nito para doon sa paglusob ng mga Moros, pirates, na kung saan ito ay dominant noong 7th century. Kinukuha nila mga Filipino at ginagawang slaves. Yung connection doon sa location ng simbahan ay yung apparition ni Mama Mary kung saan ay kinikilala ng mga taga Marinduque at recognize ng Roma yung apparition ni Mama Mary dito nung minsan nilusob ang bayan ng Buwak ng mga Muslims. Ang mga tao ay tagtago sa simbahan ng Marinduque sa Buwak, sa Katedral. Ang National Museum Marinduque Branch na meron siyang display ng mga ethnography at mga archaeological collections ng mga pre-Hispanic Filipinos. Meron din dong mga artifacts at saka yung mga handicrafts na pinoproduce sa Marinduque, mga lumang damit, old photographs, at ang geology ng Marinduque. Kung kasaysayan naman, masasabi natin na bago dumating ang mga Kastila sa Maynila, ay dumaan sila muna sa Marinduque sapagkat bahagi kami ng sinasabing Galeon trade. At yan ay mapapatunayan namin dahil yung mga labi ng sasakyan dagat na ginamit noong panahon na yon ay makikita sa ilalim ng dagat. Ang Laylay Port ay isa sa pinakaunang pantalan na ginamit ng lalawigan ng Marinduque. Ito ay ginamit pa bago panahon ng mga Kastila hanggang dumating ang mga Amerikano. Isa sa pinaka-busiest port ng Marinduque noong una. Meron programa ang Bayan ng Buwak na ito ay gawing parang leisure promenade at i-establish nga as a historical park. Punong bayan ng Mugpog, punong bayan si Nen M. Livelo Jr. Ang bayan pinagmulan ng tanyag na moryonan sa buong daigdig. Ang moryon ay mga taong nagsusuot na mga maskarang may bulaklak bilang turbante at mga kasuotang damit na may mga matitingkad at masasayang kulay. Ito ay mga taong namamanata sa looban ng isang lingkong singkad sa panahon ng mga mahal na araw, Lunes Santo hanggang Domingo de Pascua, makikita sa turbanteng bulaklak ng mga moryon kung ilang taon ang kanilang sakripisyo. Kung 7 bulaklak ang naandon sa ulo noon, ay 7 taon ang kanyang serbisyo. Sa pagitan ng 1884, 1884 at 1887, sa panahon ni Padre Dionisio Santiago na siyang nag-akda ng moryonang ito. Simbolo ng paghingi ng tawad at simbolo ng paghingi ng kung anong kailangan niya sa kanyang buhay.
umaga po. Welcome po kayong lahat dito sa Bagong Bunga Cave. Sa lahat po ng hanap ay mag-relax. Dito na po kayo sa Residencia di Palo Maria. Matatagpuan po sa Maniwaya Island, Santa Cruz, Marinduque. Ganda ng Marinduque! Ang Kaambo, Kusipata, ay 45 years na nagtitinda ng Kusipata, Santa Cruz, Marinduque. Ang sabi sa amin ng mga customer na bumibili sa amin ng Kusipata ay malutong ang balat, malambot ang laman. Malinamnampok. Masarap. Tikman ang Lula Ambo Kusipata ng Santa Cruz, Marinduque. Bali, itong produkto namin is a root crop. Kasi itong aking uraro is talagang pure, 100% uraro, arrowroot starch. Kasi ito talaga, it melts on your mouth pag kinain mo. Tapos, iba ang lasa talaga ng puro. Para ma-improve yung quality. Kaya ako yung high-tech na ngayon. High-tech sa processing, high-tech sa paggawa ng uraro. Marinduque's #1 pasalubong ang arrowroot cookies ng Rejanos Bakery. Sa aming kasaysayan naman, nung tayo ay nakikipaglaban sa mga Amerikano para sa ating kalayaan noong 1900 at yan ay nakalagay sa dokumento na makikita sa Archives of the United States of America na lilima ang labanan na pinanalo ng Pilipino laban sa Amerikano. At sa 500, 2 ang itinanghal sa lalawigan ng Marinduque. Ang labanan sa Pahibuwak at ang labanan
sa Punang Lupa Poktoy Torrijos. Going to the central part, ang Barangay Sibuyao. Ito ay mataas na lugar sa gitna ng Marinduque na averaging about 500 to 600 meters above mean sea level. Kaya ang temperature niya ay medyo mild to cool. Napaligid siya ng napakapal na forest, timberland. Dito maraming nagtatanim ng mga semi-temperate crops like cabbages, strawberries, marami pang iba na parang mayroon tayong area dito na Lil Baguio. Dito na rin lang po sa Marinduque galing yung mga major buntal fiber namin ginagamit. Welcome to Buena Vista, Marinduque! Kasi po yung Tuba Festival, parang pasasalamat kasi ang mga tao nga ma'am dito ay ang pinagkakabuhay nila ay galing po sa niyog. Lahat po yung tistis, kinukuha po namin ang tistis, ginagawa rin po namin kasuotan. Yung bao, yung bunot at saka po yung lahat po ng bahagi ng niyog. Sige! Sige, Marinduque! Ito ay bumubuga na medyo mainit na tubig from the bowels of the earth dahil siya nasa contact noong main Marinduque at saka yung Malindig Volcano. Simple lang siya, payak yung itsura ng panlabas. At ang lahat ng disenyo, lahat ng elemento, binuhos namin ay sa loob. Kasi gusto namin maging salamin yun ng pagkatao ng isang nananampalataya, na tunay na kagandahan ng isang taong nananampalataya. Yung pintuan, dahil ang patron po ng simbahan ay si San Jose, so yung lahat ng nakaukit doon ay
tumutukoy sa isang pagsasalaysay nung naging buhay ni San Jose ayon sa nasusulat sa kanya sa Biblia. Yung kisame noon, ang inspirasyon ay yung dahon ng anahaw. At magmula doon ay nireplicate o pinaulit-ulit namin ito sa iba't ibang panig ng simbahan. Nandun yung mga Pilipinong elemento ng baong. Kaya yung simbahang yun, ang mga elemento ay pawang mga materyales na yung sinasabi nating indigenous o natural dito po sa ating lugar. Aming inipon ng mga manggagawa ay pawang mga taga rito sa atin sa Marinduque. Ang gumawa ng pinto ay isang manlililok na walang formal training, kundi kanyang talagang likas na kakayahan yung mag-ukit. Ako ng primero doon ay yung tabernakulo, yung kaya ng kwanos siya. Tapos yung doon ay yung ambo, yung nagabasahan. Tapos yung pintuan. Tapos yung sa harap ng yung doon sa may choir loop doon. Tapos yung angel doon sa harap, yung may hawak na lagayan ng bindita. It's very nice kasi ng ating coral reefs. Napakahaba. Daw, Marinduque Island, sabi nga natin, marami silang stretch ng coral reef. Napakaganda ng natin. We have lots of species ng corals. Lots of species din ng mga marine species ng isda. Meron din mga pawikan dito. And a special feature dito, meron din mga underwater caves. Magandang visibility ito. The water is so clear, especially in the islands. So marami ding isda nga. Marami kang color very special para sa mga underwater photographers. Okay, to all divers enthusiasts, we would like to invite you to come visit Marinduque and explore the underwater world that we have. Dive na sa Marinduque. We love Marinduque. Kami ang Butterfly Center of the Philippines. Ipinakilala yung panahon ni Chitang Guerrero Nakpil ay dinalayaan dito ang culture ng butterfly. At yan ang isa sa mga gawain na nagbibigay ng hanap buhay sa aming mga kababayan. Mga produktong mabibili rito sa Villamin's Handicrafts ay mostly yari sa kahoy, nililok ng pagmamahal. Mga disenyo like mga chandelier, mga ballpens na kahoy, Morion mask na paper mache and wooden crafted. Tapos yung mga paperweights natin. Meron tayong mga nito dito like lagayan ng mga tissue holder. Placemat na yari sa nito at saka mga fruit baskets at food covers. Mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan mula sa ibang bansa, ini-invite namin kayo dito sa aming tindahan sa Villamin Handicrafts and General Merchandise na matatagpuan dito sa Gasan, Marinduque. Kalutang ay sa puno ng tuwatingan at bayog lang. Tuklas kung may melody talaga. Inisa-isa kong tunuhin.
Kahit mga 6 na piraso pwede nang makabuo ng ng melody. 3 tao. Yung mataas na tono ay naroon sa maiksi. Iba-iba, may second voice, may kuana. Hanggang yung lower at saka yung bass, yun, pinaka malagong yun talaga yung bass, yung mahaba. Sabi ko nga doon sa mga bata, magpakakuan kayo. Madali naman kakuan ito kasi yung nota ang tinuturo namin. Yung sa pagpukpok. Kung sakali, siyempre, patanda na kami. Siyempre, wala na kitang natin. Tumanda, kailangan ay may magmanaman lang. Kung titingnan po niya ang hugis niya, ginawa po ng poon may kapal na hugis puso. Bukod po doon, masasabi natin na siya ang pinakagitna ng ating bansang Pilipinas. Aming ipakikita ang aming kalikasan. Pilipinong-Pilipino ang lalawigan ng Marinduque. Yung original 129 kilometers na aming national road circumferential, tapos na. At yan ay sementado na. Ngayon, nung panahon ko bilang kongresista, ay napadagdagan ko yan at nagbukas kami sa Central Marinduque. Sapagkat nakita ko at nasabi sa akin na meron doon mga ilan libong ektarya na hindi napupunta ng tao dahil walang karsada. Kaya diyan ay kasama. Sa dating 129 kilometers, ngayon kami ay 210 kilometers ang aming national road. Yan ay halos sementado na. Napakaganda ngayon. Iniimbita namin lahat ng mga kababayan namin. Unang-una, ang aming mga kalalawigan, tingnan kung ano ang nangyayari sa ating lalawigan, ang pagbabago. At kami hindi nahihiya na mag-anyaya sa inyo, sapagkat dito po kami ay number 1 sa peace and order. Well, I could proudly say na ang Marinduque is one of the most peaceful province in the entire Philippines. Manageable po ang peace and order situation natin dito.